dako ng mundo. May migranteng Pilipino, nag-aalab ang puso. Sino pa naman ang masayang ang minamahal ay iwan, upang ang buhay sugal at makipagsapalaran. Mabuhay ka, migranteng Pilipino, walang hindi magagawa. Hangad ay pagunlad ng bansa. Mabuhay ka, migranteng Pilipino, walang hindi magagawa kung magkakaisa ang migranteng Pilipino. Saan mang dako ng mundo, lahat ng api at tinapuso, nag-aalab ang puso. Magkakaiba, magkaisa, dahil pare-pareho ang problema. Mas matatag kung tayo ay magsasama-sama-sama. Mabuhay ka, migranteng Pilipino, walang At magandang gabi po sa lahat ng nakikinig sa atin. Dito lamang sa ating Radyo Migrante sa CHRY 155 FM, your leading source for diversity. Maaari nyo rin kami pakinggan sa www.chry.fm at i-click lamang ang Listen Live, Bell 5973, Rogers Digital Cable 945 o sa tunein.com sa inyong mga web browsers or sa inyong mga smartphones. Ang makakasama po ninyo ngayong gabi ay inyong mga tagapaglingkod na si Rhea Gamana, Ish Cabanya, at welcome back, Alex Felipe! Parang, ayun. Yes. Ayun, welcome back, Kuya Alex, kamusta? Can you say hello again? I like to say hello. Bakit ganyan kami, no? Oh, it's a private joke. I know okay. why. Okay na. So ngayon, welcome back. So ngayong gabi, pag-uusapan natin dito sa Radyo Migrante ay kakamustahin natin ang kalagayan ng ating mga kababayan sa Kabisayaan dahil nga sinalanta ito ng Typhoon Yolanda, or mas bantog siya sa pangalang Haiyan noong Nobyembre 8, 2013. Kamusta na ating mga kababayan doon? At siguro alamin din natin kung nasaan ba yung mga donasyong napunta galing doon, no, sa iba't ibang sulok ng mundo. At kung mararapatin naman nating sabihin na ang Typhoon Yolanda o Haiyan po ay isa po sa pinakamalakas by far na pumasok sa Pilipinas, at ito ay may category 5 na level ng intensity niya. At unfortunately merong 6,340 na pong kumpirmado na nasawi, at 161 pa rin ang nawawala, at ang total damages nito ay 2.86 billion US dollars sa pagkalaki-laki ng pinsalang naidulot. Ito mamaya po kakausapin natin si Efleda Kempis Bautista. Siya po ang chairperson ng Peaceful Surge, isa pong broad alliance, na isang alyansa ng mga grupo ng mga naging biktima ng Typhoon Haiyan. So mamaya kakausapin natin siya ukol sa mga iba't ibang impormasyon ukol sa Typhoon Haiyan. Pero bago po yan ay news and headlines muna tayo. Kaya mauna ay si Kuya Alex. Okay, so first up, this is an article from the New York Times. The UN panel issues its starkest warning yet on global warming. The Intergovernmental Panel on Climate Change, an international group of 1,300 climate change scientists, predicts in the recent report that the next century will see a further increase in 2.5 to 10 degrees. Whether we reach the low or the high range of that depends on how the world decides to curb its greenhouse emissions. The new report comes out just a month before the international delegates convene in Lima, Peru, to devise a new agreement to limit emissions, and it makes clear the urgency of that task. Appearing Sunday morning at a news conference in Copenhagen to unveil the report, the United Nations General Secretary Ban Ki-moon appealed for strong action in Lima.
Quote, "The science has spoken. There's no ambiguity in the message. Leaders must act. Time is not on our side." End quote. Yet there has been no sign that the national leaders are willing to discuss allocating the trillion-ton emission budgets among countries, an approach that would confront the problem head-on, but also raise deep questions of fairness. To the contrary, they're moving towards a relatively weak agreement that would essentially let each country decide for itself how much effort to put into the global warming effort. And even that document would not take into effect until 2020. A related finding is that climate change poses serious risks to basic human progress. In areas such as alleviating poverty, under the worst-case scenarios, factors like high food prices and intensified weather disasters would most likely leave poor people worse off. In fact, the report said that this has already happened. Ang pangalawa po nating balita ay mula sa bulatlat.com, military attacks those who protect the environment. Jude Bago, Public Information Officer of the Cordillera People's Alliance, finds it hard to comprehend why those who are at the forefront of the struggle in protecting the environment are the ones being attacked by the military. Bago is among those who trooped to Camp Aguinaldo on October 29th to express the rage on the rampant killings of indigenous peoples in the country. During the protest action, leaders of indigenous peoples took turns throwing pig's blood at the logo of the Armed Forces of the Philippines, or AFP. A soldier then hosed down the blood after the program. In a statement, Pia Makliing Malayaw, spokesperson of the Kalipunan ng Makatutubong Mamamayan ng Pilipinas, or CAMP, said that under the Aquino administration, they have documented 50 indigenous peoples killed as of October 24th. The quote, killing frenzy, end quote, and human rights violations, according to CAMP, is a result of the arming of indigenous peoples into paramilitary groups backed by the AFP. Camp said there are at least 14 paramilitary groups that sow terror in indigenous people's communities. During the protest action, Bago said activists are not spared from the vilification campaigns and that he himself is among those included in the target list of the military. Addressing the soldiers in Camp Aguinaldo, he said, in quote, "Protecting the people, you say, but soldiers are attacking those who are for the protection of the environment," end quote. For our third news, pick up your garbage, Canada. The Philippines is not your garbage bin. This was the call of environmental and health groups as they decried government for allegedly allowing the unlawful disposal of toxic waste from Canada in the Philippines instead of shipping it back in accordance with international laws. Late in 2013, 50 40-foot container vans from Ontario-based Chronic Incorporated started arriving at the Manila International Container Port for consignee Chronic Plastics based in Valenzuela City. The contents of the container vans were declared as, quote, scrap plastic materials for recycling, end quote. The containers packed with waste sourced from the Vancouver area were sent by Chronic Incorporated, a Whitby, Ontario-based plastics exporter owned by Jim McCrease. As of mid-October, Chronic Incorporated had not removed the containers and appears to have no plans to do so. Philippine Senator Miriam Defensor Santiago has called for an official government inquiry into the Canadian garbage. The country's Bureau of Customs has threatened legal action, and of late, the issue has made Canada a prime target of Philippine environmental groups. The Philippines contends that the containers are a violation of the Basel Convention, a United Nations Treaty on Hazardous Wastes. Under that treaty, of which Canada is a signatory, countries are obliged to repatriate any illegal traffic intercepted overseas. At yun ang ating news and headlines ngayong gabi. At nakalimutan kong idagdag, no, mamaya po sa Pulso ng Migrante ay special po ang ating magiging segment dahil makakausap natin live via phone patch si Tess Agustin. Siya po ang chairperson ng Migrante Canada upang tumugon doon sa recent na news or information na natanggap po natin mula kay Minister Chris L. Alexander ukol po doon sa pagbabago sa live-in caregiver program. Kaya po aabangan niyo po yan matapos po ang interview natin with Dr. Bautista. Ano nga ba ang naging update? Kasi isang taon na kung tutuusin, meron na sanang magandang resulta sana ng pagtutulungan natin
tayo mga kababayan at iba pang mga tao sa iba't ibang sulok ng mundo. Live via phone patch po mula sa Pilipinas, ang chairperson ng People's Surge. Maayong buntag, Ma'am Efleda Bautista. Magandang umaga po sa inyo. Yeah, maayong buntag sa inyo diha. Magandang umaga, maupay nga aga, at saka good evening na yata kayo dyan. Good morning kami Opo. dito. Opo, magandang gabi na ho Yeah, dito. So, sige po. So, sa lahat ng mga nakikinig dyan, good evening. So, punta na po tayo sa ating diskusyon ngayong gabi. Kakamustahin po lang po namin ang mga kababayan po natin na nasalanta ng bagyo sa napakalaking parte ng Kabisayaan, no? Nasira yung mga bahay nila at karamihan sa kanila ay talagang nawalan ng kabuhayan ng bahay. Kumusta ho sila? Sa ngayon, kung makikita ninyo dito sa siyudad ng Tacloban, parang makikita ninyo dito sa center ay parang nakakaahon na. No, pero dapat alalahanin natin na ang Yolanda ay sumira talaga ito ng 9 na rehiyon. Out of 15 regions, 9 regions ang affected ng Yolanda. Mostly dito sa Eastern Visayas talaga ang almost totally devastated kasi out of 6 provinces, 4 yung talagang naapektuhan. So, kung sasabihin mong kumusta, well, sabihin na natin, ayun ko, maybe 30%, medyo nakaahon na ng konti, pero hindi pa rin sabihin natin totally kasi kahit na yung mga government employees, ngayong November, Yolanda sila uli. Kasi they have been granted loans only, no? Kaliwat kanan. Kaya minsan ay tinutukso ko sila ano kayo, taga London na kayo, loan dito, loan doon. Kasi yun ang ina-offer ng government, puro loan. Kahit na maliliit na mga tindero, kung mga grupo-grupo dyan ng mga maralita, ay bibigyan nila ng sinasabing microfinancing. So, wala pa talagang masasabi mong pagkabangon nila dahil tinulungan sila ng ating pamahalaan. Na yun ang hinihingi namin. Hinihingi namin mula pa nung pagkabagyo hanggang sa nabuo itong People's Surge noong January. Hanggang ngayon, yun pa rin ang aming demand. Natulungan naman ang mga nasalanta ng bagyo. Sige. At totoo ba na napabasa namin dito sa Guardian newspaper from the UK, 90% daw ng residents diyan nakabalik na. Totoo ba ito? Ay, siguro kabaliktaran. Kabalik saan? Diyan sa Tacloban. Dito sa Tacloban? Opo. I don't think 90%. Kasi, tingnan nyo na lang if we'll review. Meron ako nakausap dun sa Manila nung nag-forum kami sa St. Scholastica. She was a very Samaritan, no? She was able to go to Villamor Air Base, yung hinahakot-hakot yung mga evacuees dito ng C-130. Sabi niya from November to December na ginawa nilang parang operation tulong na nag-ano siya ng mga kaibigan na mayroong mga sasakyan, tinawag nila, nag-Facebook. So the following day, about 100 ang pumunta, may mga sasakyan at nihatid yung mga evacuees, no? So from November to December, sabi nila 20,000 yung kanilang na-deliver doon sa kanilang mga kamag-anak doon sa Manila, no? But remember, meron pang Cebu. So marami talaga ang kung sabihin natin, I don't know, almost one half of the population, lalo na dito sa Tacloban, lalo ng panahon na yon na talagang I was here, no? I was here during the typhoon, tapos makikita mo a week after, 2 weeks after, andyan pa rin yung mga patay sa kalsada. I mean, that was something that I have never experienced in my life, na pati yung hininga mo ay hiningang bahong patay, yung ganon. So, yun ang na many of them maybe have come back, lalo na yung may mga trabaho, you know, they have come back. But being back here is something, na sasabihin mong nakabalik na sila sa dati nila. Now, it's still very far from what we had before. Do you think meron pong relation yung economic and social context sa regions that were affected, yung 9 out of 15? Because every year na-experience naman ng Philippines yung typhoons but this is the worst thus far. Why do you think it's hard for these regions to recover?
if you recall, no, before Haiyan, actually, Region 8 was already one of the poorest regions in the Philippines. Second to the last siya. Pangalawa lang siya sa MM. So, ngayon, mas grabe na, no? And you will have here, and Region 8, especially yung talagang mas grabing natamaan yung Region 8, this is composed of agricultural land ang economy talaga dito, no? 75 to 80% ay mga nasa mga peasants, no? They are with mga farmers, fisher folks, tapos kasama na doon siguro yung mga maralita nating nandito sa siyudad. So pagpahirapan ng sasabi talagang mahirap na. In fact, mayroong mga pamilya diyan, no? Almost 50% below poverty line yan, or they are living on the poverty line and below. Kumikita sila ng 15,000 a year. Imagine that, how much of that, how many pesos is that per day? Dahil nga, ito sila ay mga magsasaka, at saka ang mas pa dito ay hindi naman nila sariling lupang sinasaka nila. Kumbaga mga tenants lang sila. Kung meron naman silang konting lupa, yun lang, pinagkakakitaan nila, kabuhayan nila, kinakain nila, no? So yun talagang mahirap na ang Region 8 before Haiyan pa. Ngayon, mas grabe pa, no? And we had cases here of barangays from the western part of Western Samar. Even in June, how many months na yan after Yolanda? June, wala pa daw silang na-receive na mga relief. And nakikiano na lang sila doon sa mga neighboring municipalities nila. And when they came here, nagrally sila dito. In fact, we joined them kasi kasama naman namin sila. Nag-ticket pa, demanding for the promised 25 kilos per 15 days na promise ng DSWD. Only to find out, no, nang pagdating nila, sinabi, sige, wala kasi kayong lista hindi kayo nagbigay ng lista ng mga apektado. So just give me the list daw, and even today, we'll deliver you your rights. And then, well, they stayed kasi talagang, sabi ng mga tao, nagbigay na kami ng lista, matagal na. December pa nga Tapos wala daw. And then later in the afternoon, ticket sila, they stayed until there's answer, no? And the two mayors came the following day and sinabing nag-submit na nga. And then the reason now of DSWD was, you are not included in the 50-kilometer radius affected by Yolanda. So we don't have budget for you. And these are farmers, wala na yung kanilang niyugan, wala na yung mga saging, kahit na nga daw yung mga root crops ay na-uproot ni Yolanda. So where will they go? Na-survive sila siguro in a week dahil may mga natumba pa diyang mga saging na pwede nilang kainin. But after that, what? So yun ang natin na talagang ang mga magsasaka ngayon na majority yan kasama sa People Surge, ayun ang demand pa rin, no? Continuous yung tulong sa kanila na hindi pa sila nakakabangon, no? At idadagdag ko na lang siguro na mas nahihirapan sila ngayon lalo na sa Western Samar dahil very heavy ang militarization. Ang dami mga sundalong nilagay doon. At because of yung mga reg tagging sa amin, yung mga nahihirapan sila, they're being harassed, being tortured, and in fact, one already died. Pinatay yun sa nila, alleged military, daw. So, yun ang that we are people, mga biktima na nga kami, bumabangon kami sa sariling sikap, sa tulungan, sa bayanihan, sa pintakasi, no? Pinipilit namin na despite ng walang palang total abandonment ng gobyernong ito, no, yung criminal neglect nila sa amin, bumabangon kami, tapos ganon, parang papatayin pa, no? So yun ang isang na nahihirapan kami talagang bumangon. Ma'am Bautista, since nabanggit niyo yung People Surge, pakipaliwanag po sa mga nakikinig sa atin ngayon, ano po ang People Surge at sino po ang mga miyembro ng alyansang ito at ano po ba yung mga activities na ginawa ninyo ng grupo ninyo since nabuo itong alyansang ito? Okay. So itong ang People Surge, ang diyan ay it's an alliance for Yolanda survivors. Sa una ay tinawag namin Yolanda victims, but later nag-evolve yun na hindi naman kami biktima, talaga na biktima na yung tingin ng tao ito bibigay na lang ng release, but we are more of survivors. Kaya ngayon it's an alliance for Yolanda survivors. These are made up of talagang generally, majority, lahat naman kami dito talaga sa Region 8 ay biktima, maging government employee, private, lahat kami biktima. So, nagkatipon-tipon kami noong January na.
because of the lack ng assistance. So, etong mga they knew me, they knew some people who had been helping them before. Kaya sila, ma'am, anong gagawin natin? Kaya umupo na kami, nagkuha kami ng mga iba pang mga grupo, mga sektor like the academe, merong mga employees diyan, merong mga estudyante. So iba-ibang sektor na nagkaisa kami na talagang bumuo na nitong alliance, no. So from there, doon na kami nakapag-link sa iba't ibang mga ahensya, iba-ibang mga organizations, mga NGO sa labas na makikipag-alliance din sa amin. Kaya siya for Haiyan or Yolanda victims. So anong mga ginawa na namin? The first ng ginawa namin ay we had to really voice out yung mga aming mga yung needs namin at that time. We had to have one voice para marinig kami ng ating pamahalaan. Kasi walang assistance na dumating sa amin. So we came together in January. Isang malaki in the region, historic yun kasi it was a group of 13,000 people who gathered here. Pero ganun din, minaliit kami, nilait pa. They said we will have to go back. We will have to go to Manila. So a group of us went to Manila. Pinalampag namin talagang NCR. We went to Malacanang, to the different agencies. But the first one we approached, at the chairman doon was still a nun, his sister Edith Eslobor. Kasama siya ng 10 na miyembro. Dala-dala yung 17,000 signatories. Yung isang petition namin signed by 17,800 people, demanding first of all 40,000 cash, immediate cash na kailangan namin, 40,000. And we have to demand that they scrap the no-build zone. Kasi dagdag hirap yun. Na storm surge ka na, para na-demolish ka na, then you cannot go back again to your place. So yung pangatlo ay continuous yung relief. And aside from that, we have mid-term and long-term na demand. Now what did the President do? Maraming guardia sa labas na hindi nga pinapapasok sila sister. If not for Monique Wilson who was there around with them, nag-assert siya na bakit daw kami, mga artista kami, pinapapasok kami, bakit itong mga biktima ay hindi niya pinapapasok. So, sister and 3 people came in, ni-receive lang nila yung aming petition, and that was it. Until today, hindi na kami respond yung gobyerno na yan. And in another form, sinabi ng Presidente, nakapunta kayo ng Manila, hindi na lang nyo inayos yung inyong mga buhay doon. I mean, it was so hurting at the time, when we needed a president and we needed the government to help us. So, because of that and other things we did, like we even went to the SWD, to Lacson for rehab, and all the agencies that went to Congress, and we tried to reach out also to the other victims in Manila, yung mga nalayo sa amin, yung mga hinakot doon, so that we'll have one voice, So yun ang ginawa namin. Now, even with these activities that we had, para lang marinig kami, ma-respond yung aming mga matugunan, yung aming mga pangangailangan, wala pa rin. So with this coming anniversary, mas malaki kami. Kasi sasamahan na kami ng iba pang mga rehiyon na nasalanta ng mga kalamidad na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakabangon. So, it's going to be a national conference, a national convention of disaster survivors here in Tacloban, in preparation for the big commemoration or gathering on the 8th of November, the first anniversary of Haiyan or Yolanda. I think magandang point na ito para ma-connect itong typhoon disaster with other issues like developmental aggression, land grabbing, and the systemic roots of poverty dyan sa Pilipinas. Paano natin mapapakita itong linkages between these things? Unang sabihin mong yung aggression dito, yung pakikialam ng ibang bansa, yung unang-una dyan naitaas na natin sa antas ng pagkikilala na itong nangyari sa Yolanda ay talagang siya ay malaking example ng climate change, yung impact ng climate change, Matagal-tagal na rin napapag-usapan tong climate change pero sinupolitika, sinisira, But ang nakikita natin ay tayong mga Pilipino, kung tutusin, hindi gaano yung ating contributions sa mga carbon emission na yan, which is causing global warming and climate change. Yung mga malalaking bansa na pinangungunahan ng Estados Unidos na hindi nga yata nag-sign ng Kyoto Protocol para bawasan yung
carbon emission, no? Itong mga bansang ito ang nagpupulyot ng ating kapaligiran, ng ating environment, no? So, sino ngayon ang apektado? Yung mga bansa na katulad ng Pilipinas na for centuries, in-explore na, in-exploit na, no? Sinipsip na lahat ang ating kayamanan ng mga bansang ito, no? Sa kanilang intervention sa ating pangpolitika, pang-ekonomiya, kahit na pangkultura na buhay, no? Kaya na we remain poor despite the fact na ang Pilipinas, kung tutusin, ay napakayaman. Mayaman tayo, marami tayong minerales, mayroon tayong ginto, silver, may deuterium, yung gas na yan na ginagamit yata yan para sa aeroplano. You know, yung oil nandito sa atin, no? And probably baka may diamonds pa tayo because we are a ring of fire. Sabi nila, nagagawa din yung diamond nun sa mga magma na yan, no? But we still have to find that out. But what we are saying is, mayaman ang bansa, matatalino ang mga Pilipino, katulad ng mga nandyan ngayon sa labas na parang kapit patalin na lang lalabas ng bansa dahil walang makuhang trabaho dito sa atin. Pinahirapan tayo. Ngayong nung dumating ang climate change, ayun na. So kami sa People Surge, sa mga pag-assess namin, pag-aaral namin, nakikita namin na hindi relief ang kailangan namin kung hindi reparation sa damage na ginawa sa amin, no? So nandun na kami ngayon at pinananawagan namin lahat kayo dyan, mga Pilipino na nandyan sa labas ng bansa at nagtatrabaho, sa mga gobyerno na nagsisweldo sa inyo ay yun, ipakita nyo na ganitong nangyari sa Pilipinas, you know, dahil nga doon sa political parang intervention sa atin. At sa mga government din dyan na nagbigay ng tulong, no? Hindi namin alam kung saan napunta yung inyong mga tulong, yung mga gobyerno dyan, no? Kasi ang nakikita namin at nakita namin ng aming mga mata ay hindi government ng Pilipinas ang tumulong sa amin, kung hindi mga NGOs, mga private individuals, mga philanthropists yan, mga Samaritans ang tumulong sa amin. Wala kaming naramdaman na tulong galing sa ating pamahalaan. Apo. Maganda yung point na to kasi na bigyan niyo na ng mukha yung international level nung usapin tungkol sa climate justice at climate change. So maybe you can tell us briefly about the People's Climate March na nangyari sa New York, one of the biggest marches about climate justice nung September 21 at lumahok kayo dito, nag-participate kayo. And maybe another question would be, how can climate justice advance internationally? We were very opportune, no, to be invited. Ang People's Surge na imbita tayo dyan ng 350.org to be there to participate in the climate march, no, People's Climate March. And ang nakita kong role namin doon, ang People's Surge, ay pakita, no, at kami na survivors, nakasurvive kami sa isang pinakamalaking trahedya dito sa mundong ito, no? And ang aking message sa kanila ay warning na ito. This is real. Climate change is real. So, lahat ng mga bansa, lahat tayo na may kinalaman sa pagpopollute ng ating planeta, no? Lalo na yung mga malaking businesses, ay dahan-dahanan yung ibabayan dahil hindi lang ang hayan, no, hindi lang isang Yolanda ang darating. In fact, after Yolanda, 'di ba, mayroon pang Umpong na super typhoon na rin. In fact, they have elevated yung Pag-asa. They are now using super typhoon in their description. So in other words, these super typhoons will become just a daily experience, no. And it's very good for the people outside ng nandyan, ng mga developed countries, because they are very resilient. Their houses are sturdy, you know. Kami dito, tagpi-tagpi lang, no. So, ang mga bahay, mga karton, paano yan? Kahit maliit lang na hangin dyan, lipad na yan. So, ang natin, ang people sa dyan, ipakita natin, tayo nakikita sa pakikipaglaban, pakikibaka, na ang ating mundo ay, ang ating planeta naman ay maiba ang mukha. Ibalik natin kung pwede pa i-reverse yung climate change na yan, magtulungan sa iba't ibang pamaraan, kasi bawat bansa naman ay merong sarili-sariling problema. Nakita yun ng mga 1,100 organizations. Iba-iba yung kanilang concerns, like mining,
fracking, yung pagtayo ng malaking at nuclear power plant din sa India, which will affect the whole world, no? Kung dyan yan talaga ilagay at kung mayroong mga aksidente dyan. I mean, these are things that every one of us in this globe, in this planet, should be concerned about. Na hindi lang tayong sariling bahay lang tingnan natin na malinis. No, we are affected by this global change in the climate, no? So, dapat anuhin natin yung ating mga gobyerno. Tingnan natin hanggang pinagagagawan yan. Ano bang mga factories ang tinatayo niyan? Magagawa ba yung mga pipelines dyan sa ilalim ng mga bahay-bahay nyo? I mean, you know, this is the time for us to be aware, to look at our outside us, no? Kasi in the end, tayo naman talagang apektado, no? Ma'am So, Bautista? yun ang panawagan natin doon sa People's Climate March. Ma'am Afleda, unfortunately po matatapos na po ang ating feature interview. In 1 minute po, gaano po kahalagang maintindihan ito ng mga kababayan natin, lalo na po ng mga migrante Pilipino, pati po ng mga kababayan mga kabataan po katulad po namin, at ano po bang pwedeng magawa namin kahit nasa labas po kami ng bansa? In 1 minute po. Yeah. Ang natin ay isa tayong mundo, Andiyan kayo sa labas Pilipino, tayo nandun kayo nabubuhay. At saka sinasabi nga ng ating hero, no, na yung kabataan ng pag-asa ng bayan. So ito'y malaking challenge sa inyo, mga kabataan, dahil sa inyong nakasalalay ang ating kinabukasan. So magkaisa tayo sa pamamagitan, syempre, ng pag-aaral at pakikilahok sa lahat ng mga gawain natin sa organisasyon, sa eskwelahan, na atin pang i-stop or i-revert itong nato, no? At saka yung hindi lang naman kasi climate, nakita naman natin ang pagkakabit-kabit, everything is may connection, no? So yun ang ating din sa inyo diyan na nasa labas. Alam ko na kayo'y nakikinig at nakikita niyo ang nangyayari sa Pilipinas. Dalhin niyo diyan yung aming mga dinaramdam, yung aming mga hinaing, para lalo na yung mga may connection doon sa pakikialam ng ibang bansa sa ating politika, pang-ekonomiya at saka pang-kultura. Yan ay isang hamon sa inyo. Magkaisa tayo para naman ang ating mundo na kagigisnan pa ng inyong mga anak sa mga susunod na mga panahon, henerasyon, ay magbago naman. Daghang salamat, Dr. salamat po. Afleda Bautista, Chairperson of the People's Surge Abroad Alliance of Victims of Super Typhoon Haiyan. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Maraming salamat din at kumusta dyan sa lahat, lalo yung mga kamag-anak ko at kaibigan dyan sa Canada. Ayun. So, magandang umaga sa inyong lahat at advance Christmas na, ha? Merry Christmas na. Advance Merry Christmas. Daghang salamat po. Okay. Okay, bye-bye. Makisama kayo sa amin sa November 8, ha? November 8. We will be in solidarity po. Yeah. Salamat po. Okay, thank you very much. You're welcome. Bye. Bye-bye po. Padayon. Okay. Ayun. Again, interesting na naman ang ating pinag-uusapan ngayong gabi. So basically, ganun din ang ating yung ating sentimento, kasi isang taon na nga nakalilipas, hanggang ngayon patuloy pa rin nagtitiis sa kahirapan ng ating mga kababayan, lalo na sa Kabisayaan, matapos ang pagsalanta ng bagyong Yolanda, o kilala siya sa pangalang Haiyan. Oo, pinakita natin ang ating pagtutulungan sa bawat isa sa pamamagitan ng pagpapadala ng tulong, nasa loob man o sa labas ng bansa. Pati na rin ang iba't ibang bansa sa mundo ay nagpadala na rin ng tulong. Pero ang tanong nga natin ngayon ay sa dami ng tulong na ipinadala ng mga individual, nabanggit na rin ito ni Ma'am Bautista kanina, nasaan na yung mga tulong na yun? Na sana makatulong sana na makaahon sa paghihirap yung ating mga kababayan, at saka nasaan na yung gobyernong Noynoy Aquino at ang kanyang mga alipores, no? Na dapat sana rumisponde sa ganitong krisis. Kasi kung hindi lang sana nasira ang ating inang kalikasan ng lubusan dahil sa malaki ang pagmimina at pagtutroso, dahil ang ganid-ganid ng mga malalaking negosyante at komprador ay hindi sana nagkaroon ng ganitong ganitong sakuna sa ating bansa. At ito rin ay isang aspeto kung bakit nagkakaroon ng sapilitang migrasyon mula sa kanayunan patungong kalunsuran o sa ibang bansa upang maihahon ang kanilang mga pamilya sa kahirapan. May mga dagdag ba kayo bago tayo mag-ads? Yeah, maganda yung linkages na nabanggit kanina, that it's not only about climate change but it's also the big businesses who are putting so much investments in this
kind of ventures na talaga nakakasira sa climate, sa environment in general. So it's not just about stopping the climate change, but stopping this system that perpetrates this kind of devastation in the environment. Ayun. Kuya Alex? Quick? Quick lang. So $1.6 billion was pledged internationally from people here in the West to help the people in the Philippines. Pero tignan lang natin kung ano nangyari. At kung kukonti, di ba sinabi nila, kukonti lang dumating doon. And so this really, it's something to keep in mind as well when big disasters happen around the world. Sometimes we think we can throw money at it and it can solve the problem. The problems are deeper and we just have to give it a bit more thought. Maraming salamat sa Radyo Migrante Collective at kay Ma'am Efleda Kempis Bautista. Live po via phone patch ay si Tess Agustin. Siya po ang chairperson ng Migrante Canada upang tumugon doon sa inisyo na statement ni Immigration Minister Chris Alexander ukol sa pagbabago sa live-in caregiver program. Magandang gabi po, Miss Agustin. Magandang gabi po naman sa inyo, Rhea, at sa lahat ng mga nakikinig. Maraming salamat po sa pagpapaunlak dito sa amin sa Radyo Migrante. Sige po, tugunan niyo po yung statement na pinadala po binaba ni Immigration Minister Chris Alexander noong October 31st. Ano pong sagot ng Migrante Canada doon? Hindi natutuwa ang Migrante Canada dito kasi ang demand ng Migrante Canada ay permanent residence on set. Pagdating ng mga caregivers at saka yung mga caregivers na nandito na, sana bigyan na nila ng landed immigrant status. So, ang ibinigay nila lang ay ang live-in requirement na optional na daw. Pero hindi ito basta binigay lang nila kasi 20 years ago na itong pinaglalaban ng mga live-in caregivers at ng mga different organizations, including Pinay, which I am a member of, and which is also a member of Migrante Canada. Matagal na naman itong hinihingi dahil nga abusive nga yun. Pero at the same time, kahit nasabihin mo pang optional ito, hindi po pa rin tiyak na hindi sila ma-abuse kasi ang hinihingi pa rin natin sana sa migrante yung hindi sila tied up sa employer. So employer specific pa rin ito. Dapat meron silang mobility na lumipat sa ibang employer, pero kaso nga hindi naman ibinigay yun. So that means they're still vulnerable to abuses. So paano po natin mapapasok dito yung accountability ng gobyerno ng US Aquino government? Ay naku, yun nga sana ang babanggitin ko sa'yo. Last Thursday lang, October 30, nagpunta ang Migrante Canada sa Philippine Embassy para nga i-update namin ang bagong ambassador, Garcia, sa nangyayari dito sa upcoming changes ng live-in caregiver. At isa nga yun sa tinanong namin sa kanila, ano ba ang gagawin nila just in case na matuloy nga ito at magkaroon ng mga undocumented at saka yun nga, ma-abuse ang mga caregivers dahil sa mga recruiters, meron ba silang programa? So, hindi pa nila masyadong masagot ito kasi hindi nga sila masyadong familiar dun sa changes. In-explain pa namin sa kanila. So, nung bumaba itong changes na ito nung Friday, tinawagan na nga nila si Amy ng Filipino Migrante sa Canada at nagtatanong sila. Pero, binanggit din namin sa kanila na dapat ang Philippine government nga ay magkaroon ng trabaho para sa ating mga citizens sa ating mga Pilipino. So, the Philippine government should stop sending workers here in Canada or anywhere else abroad. Yung ating labor export policy, i-deny nila. Saying na marami naman daw trabaho sa Pilipinas, yung BPOs, yung outsourcing. So, sabi naman namin, kung totoong maraming trabaho doon, bakit almost 5,000 Filipinos leave every day to go abroad? So, kasi binabasa ko ngayon yung statement ni Minister Alexander. Overall ba matatawag niyo tong improvements? Although sa susunod po na episode ng Radyo Migrante ay hihimayin pa ho natin to mismo. Pero matatawag niyo ba tong improvements overall? I think first, before sagutin yan, baka pwede tayo magbigay ng brief overview. Sige. What are the points, the main changes? Ayun. Ang main changes nga, sabi nila, improvement daw yon
na before it is called live-in caregiver program. Now, because they're taking out the live-in requirement, they're calling it caregiver program. So, ibig sabihin, hindi na nga kailangang mag-live doon sa employer ang mga caregivers. Optional na daw yon. So, ang second, nila, dalawa na yung pathways. Isang child care, kinap nila na magkakaroon ng 5,500 na caregivers na pwedeng mag-apply sa Canada every year. So, hinati nila sa dalawa. 2,750 daw ang under child care, meaning yung mag-aalaga ng mga bata sa bahay, ano? And then, yung isa, yung health care. Pero magkaiba yung yung requirements nila doon. Kasi yung health care, kailangan yung may language proficiency at saka talagang dapat, meron silang yung either registered nurses or meron silang experiences as nurse, yung ganun ba. So, pero sinasabi din nila na may backlog na 60,000 pero as of 2015, 30,000 backlog daw ang kanilang ipaprocess. So, yun ang sinasabi. Within 6 months daw, yung mga newcomers who's gonna apply under the new program will also be processed within 6 months. So, I don't believe in that. Kasi, paano mo ipaprocess yung 30,000 na backlog at the same time, yung bagong mga mag-a-apply? It doesn't make sense to me. So, next week po sa Radyo Migrante ay aanyayahan namin ulit kayo, no? Para himayin natin itong napakalaking issue na apektado talaga ang karamihan sa ating mga kababayan dito sa Canada. So, final message po, bago ho namin kayo pakawalan. Yun nga, pag-aaralan natin mabuti ito at ang talagang call ng Migrante Canada is for the Philippine government to be accountable. First of all, yung labor export policy, talagang kailangan i-abolish yan. Why can't they have jobs in the Philippines, decent jobs, so Filipinos don't have to go abroad and that the family structure will become intact. And then at the same time, dito naman, Migrante Canada, while we're fighting for the rights of live-in caregivers, we should also hold the embassy and its government to help us and be prepared. Kasi marami nga yung mga magti-TNT, syempre, yung mga matagal nang nandito and they already sold their properties in the Philippines, if they can get deported, so they can be prone to abuse. So, mag-ingat lang tayo at kailangang pag-aralan natin lahat ito para magkatulong-tulong tayong sumuporta sa isa't isa. Maraming salamat, Tess Agustin, Chairperson ng Migrante Canada. Makakausap po namin kayo again next week po ukol sa buong mas comprehensive na discussion ukol po sa issue ng live-in caregiver program. Maraming salamat po. Mabuhay kayo. Salamat. Ayun. So, next week po yan, full interview, no? Abangan po ninyo, mga kababayan po natin, abangan po ninyo. Hihimayin po natin ang issue ng pagbabago sa live-in caregiver program at makakasama natin muli si Tess Agustin, Migrante Canada Chairperson. So, magtatapos na ang ating programa. Announcements muna tayo, mga kaibigan. All right, so first up, here in Toronto, join the Canadian Voice for Women, of Women for Peace, Climate Fest, and allied groups in the conference called Conflict and Climate, Changing Course Now. Connie Sorio will do a brief presentation with visuals from Arkibong Bayan and People Surge. Louis and Pet will be doing poetry, and the Migrante Canada will have a table there where you can talk to them and ask them questions about issues facing Filipinos and the Philippines. That's November 9 at 9:30 a.m. at Metro Hall. We'll post this on the Radio Migrante page because there's no way we'll be able to say this all here. Okay. Yes, we posted some of the announcements. Also, activities based in the Philippines under the People Search Alliance. And aside from that, we're also looking for volunteers in Radio Migrante. So, nais nyo bang maging bahagi na Radio Migrante? Halina't sumali sa Radio Migrante. Just email us radmig105.5fm@gmail.com, or you can call 647-281-0652. So the positions that are open are board operator, reporter or correspondent, researcher, and social media archivist.
mula sa mga malalayong lugar na hindi naaabot ang serbisyo ng ating mga pamahalaan at mga pinaka-vulnerable, mga nangangailangan ng inyong suporta, ay makakaasa kayo na ito ay makakarating sa kanila at makakatulong para sa kanilang muling pagbangon.